Okay, first of all, congratulations kay Terence Bud Crawford, mga boss. Hindi ako nakagawa ng pre-fight analysis, so try natin. Bali, iilan lang talaga kami na na nagsasabi na mananalo. So, majority sa mga boxing fans ay talagang pabor sila na manalo si Canelo kasi ganito yung punto nila. Malaki si Canelo, mas bata, tapos mas malakas. Natural na 168 pounder which is super middleweight. Yan, yun ang mga mga nila. Kahit yung mga boxing experts all over the world, sinasabi nila yan na mananalo talaga si Canelo at baka knockout lang yung abutin ni Terence Crawford. So sa akin naman, kahit si Pau Salot nagsabi na ganoon din yung prediction niya, mananalo si Crawford o si Canelo. Halos parang sinabi nila na walang tsansa, na halos hindi nga aabot ng desisyon yan. Maraming umaasa na mananockout lang si Crawford kay Canelo kasi from welterweight, isang beses lang siya naglumaban sa sa super welterweight o kaya junior middleweight, which is 154 pounds. Tapos umakyat na siya ng 168 para hamunin si Canelo Alvarez. So halos kukunti lang talaga. Ako naman, bakit ko nasabi na na mananalo si Crawford? Si Crawford kasi napakaganda ng timing niya. Yung boxing IQ niya napakataas, kumbaga high level, kumbaga nasa S-class na tinatawag. Tapos timing niya, reflexes niya maganda. At saka natural talaga siya na malaki. Nagiging maliit lang ang impression ng mga tao kasi naglalaro siya sa 160, 147. Kumbaga, yung frame ni Crawford malaki talaga. Hindi as in super laki. Kumbaga, parehas lang naman sila ni malapad lang si si Canelo. Pero yung height, nakita nyo naman hindi nagkakalayo. Yung skills at saka kayang tumanggap ng suntok, andun panoorin nyo yung So sa skills at saka ring IQ, boxing IQ ni Crawford, napakalaki. Kitang-kita sa laban Outbox. So hindi naman sabi na takbo. Kumbaga, suntok ni Canelo isa, gagantihan ni Crawford ng 5. Tatlo minimum. Kung hindi naman iwas, babawi ng kumbaga, tama yung desisyon ng judge. Yun ang masasabi ko. Nagpapanalo talaga kay doon, kay Crawford. Boxing IQ niya, tsaka napakaganda ng timing niya, napaka-precise ng mga suntok niya. Sapul na sapul lagi si Canelo. At matalino sa ring. Yun ang dahilan kung bakit nanalo si Crawford. Sa mga nagsasabi naman na matanda na si Crawford, matatalo lang yan. Pwede, pero para sa akin nasa prime pa naman siya. At saka itong mga huling laban niya, hindi naman siya nabugbog talaga ng gusto Maingat sa katawan si Crawford. Kaya kung mapapansin nyo, halos yung mga early days lang yung naalog siya Yung halimbawa, yung laban niya kay Gamboa. Tapos isa pa din yun pala sa dahilan kung bakit nag-isip sila na mananakaw si Crawford. Kasi nung kay Gamboa, isang beses tinamaan siya doon, medyo nag-rattle yung paa niya. Nung kay Cabalosquias, tinamaan din siya doon, kaya lang binilangan ng Pero andun talaga yung andun talaga yung makunat lang din talaga si Canelo. Kumbaga gifted si Canelo pagdating naman sa sa tibay ng katawan niya at sa tibay ng panga niya. So isa sa mga isa yan sa mga dahilan kung bakit yung mga laban ni Canelo kahit malalaki sa kanya, winowalk lang niya, kumbaga sinasagasaan na niya. Tanggap suntok, tapos babawi siya. Yun. Kaya lang hindi siya talaga tumalab kay Terence Crawford. Alam ni Crawford talaga. At saka walang walang nagbago naman talaga sa fighting style ni Canelo. Yun na yun. Forward, kunting magpipint siya, tapos either bodega, polo, lipok sa bodega. Yun ang pinaka kasi pampano talaga ni Canelo. Yun ang panlaban niya talaga. Bubodiga siya, tapos misa naman ipipake niya na bodega, tapos didiretso sa ulo. Doon niya nabiktima yung mga niya. Kaya lang kung sobrang talino ng kalaban mo talaga, alam na alam ka, kumbaga basang-basa ka talaga, wala.
first 4 rounds o tama, first 4 rounds o 5. Kinuha lang ni Crawford yung tamang distansya. Yun. Nung nakuha niya ng tamang distansya, paanong galaw, parang nakuha na yung pattern ni Canelo, wala na. Yun na yun. Kung mahina-hina ang panga ni Canelo, baka bumagsak siya. Kasi may mga time na na-outbalance na siya sa suntok eh. Kasi mga boss, yung suntok naman kahit hindi gaano kalakas, basta hindi mo inaasahan na tatamaan ka, doon ka babagsak. Yung kumbaga, yung gift ni Crawford ay napakaganda ng boxing skills niya. At yung precision punching niya, kumbaga napakaganda ng timing niya. Yun. Kay Canelo naman, binigyan siya ng napakagandang katawan, napakatatag na katawan, napakatibay na panga. So nung naglaban yun, panalo si Crawford. Yun ang doon. So malalaman natin yan kapag si Crawford magdidipinsa ng 168 pounder niya na belt sa mga regular na 168 pounder na yung mga matatangkad, mga 6-footer. Kasi yung height ni Crawford nasa 5'8", 5'8 and a half, mga kasing laki ko lang ata. Ganon din naman si Canelo, mga 5'7", 5'9", kasi nagbabago-bago, pero 5'9 ata yung dinideclare nila sa Pero kung titingnan nyo naman talaga, halos yung bodega pareho sila. Malapad lang ng konti si Canelo. Si Crawford naman, makapal lang yung katawan. Yung body ni pag ganon, pero makapal. So panalo. Wala akong pusta mga boss, hindi ako nagpupusta, pero congratulations kay Crawford. Kay Canelo naman, pangatlong talo niya lang yan. At hindi pa naman tapos yung career ni Canelo. Ang dami niya pang tataluning Kaya lang, sa punong natatalo na siya kay Mayweather, kay Dimitri Bivol, tapos nito ngayon kay Crawford. Kumbaga, kumbaga may blueprint na kung paano talunin si Pero kung kaya nilang execute yung mga ginawa ni Dimitri Bivol, ni Terence Crawford, ni Floyd Mayweather, ay hindi natin masasabi. Hindi lahat ng boxing hero ay mayroong ganong antas ng kakayahan. May ganong level ba? Kasi yan si Dimitri Bivol talagang 5-star fighter yan. Si Floyd Mayweather naman talaga nung nilabanan niya si Canelo, napakabata pa ni Canelo, pero 5-star din si Floyd Mayweather. Napakagaling din ng boxing hero niyan, walang talo. At saka magaling gumawa ng pera. Si Dimitri Bivol naman talaga, kaya siya nanalo kay Canelo nung umakyat siya sa light heavyweight, kasi ginamit talaga ni Dimitri Bivol yung size niya, yung distansya, at saka yung yung precision punching niya. Halos wala din nagawa si si Canelo doon. So, sa tansya ko, iwan ko kung magre-rematch sila, pero sa tingin ko, kung magre-rematch sila tapos walang gagawing panibagong game plan si Canelo, matatalo ulit siya. So, ano bang kailangan i-improve ni Canelo? Kasi hindi naman siya bull puncher talaga 1-2, 1-2, 1-2-3, ganun lang siya Hindi siya yung halimbawa mga Manny Pacquiao style na rapido, yung tumitira ng mga maraming combination katulad ni Dimitri Bivol. So wala siyang ganun, nagka-counter punch din siya, pero 1-2 lang, 1, ganun lang. Ilag, suntok, ganun lang. Kumbaga ang nangyari kasi doon sa laban ngayon ni Canelo at saka ni Crawford, pagbitaw ni Canelo ng isa, anticipate lang niya ni Crawford, magpupulang siya ng konti, tapos babalikan niya ng 3, minsan 5. So hindi naman lahat tumatama yon, pero at least may ilan doon natatama talaga. At lagi siya nasasapul lang ganon. So yung ganon, nagmarka sa mga judges yon, at saka sa mga viewers, kitang-kita naman talaga. Kanina nga nung ina-announce yung decision, kumbaga wala pang parang nag-aagam-agam pa kasi baka daw mamapya o ganon. So pag nailagay pa kay Canelo yon, at saka nga pala, yung huling laban niya kay William Skull ay talagang kitang-kita na tinakbuhan siya ng tinakbuhan. Sabi nga ng coach ni William Skull, kitang-kita naman na na tawag dito na outbox din siya ni William Skull, sabi nila. Pero hindi natin masabi kasi si William Skull naman mas maraming tinakbo kaysa sinuntok. Kumbaga, sabi ng coach, ang tagal mo na sa boxing, ultimo pagkat ng ring hindi mo natutunan. Matangkad kasi si William Skull, at saka
mahaba. So hindi din yung maganda rin to, sa totoo lang kanina, maganda rin yung mga strategy ni Canelo kanina, yung lilihis dito si Crawford, sasaluhin niya ng ano, kaya lang si Crawford naman nakagano na yung ano niya. Nakahalokip-kip na yung ano, pagtatama dito lang tatamaan. Kaya pag pailag si Crawford ng ganon, sasaluhin niya dito, wala na. So yun ang pinaka ano, yung gagano ni ano ni Canelo, yung ano, i-snatch niya yung body. Kaya lang hindi talaga umepective yun. May mga patama naman si ano, may mga patama naman si Crawford na mga ganda kanina, si Canelo kanina. Kaya lang wala din. Sinalo lang sinalo lang ni Crawford, tapos tinawanan lang siya. Makapatama siya ng isa, tapos wala nang follow up kasi malayo malayo na si ano, nakadistansya na si Crawford, at saka ano, wala nang impact kasi mga boss. Pag suntok ni Canelo pahabol, tapos yung absorb kasi ng suntok pag sinuntok mo, kung pasalubong parang yung Manny Pacquiao Juan Manuel Marquez na pasalubong, talaga magandang impact niya. Pero kung pasuntok ka tapos paatras din yung ano, halos hindi na rin ma-absorb nung ano eh. Kaya nga 'di ba pag halimbawa ano, yung makikita mo si Canelo din pag tinatamaan suntok, binabali yung ano, yung liig, ginaganon kasi para yung impact ng suntok hindi niya ma-absorb. Halimbawa, so tatamaan ka dito. Kung ma-anticipate mo na titirahin ka ng ano, kung maunahan mo ng ganon, madidiplik mo na. Kung ganon din sa kabila, halimbawa ganon. Kaya makikita mo may mga ano, umiilag na ganon o gumanon. So yun lang, hindi ako boxing expert pero boxing fans, at sinasabi ko lang yung anong nakita ko sa boxing. So hindi ko alam kung magtutuloy itong ano sa mga manonood, o baka sakaling maligaw tong video natin sa inyo mga boss. Maraming salamat at sana suportahan niyo ako sa ano, kasi kung maganda yung feedback tungkol sa boxing vlogging, ang dami nating i-analyze na mga laban at pag-uusapan natin yan dito.